Dumipensa ang Malacanang sa naging hakbang ng pamahalaan na isuko sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila ng ginastos na pondo ng bayan para rito, narito ang ulat ni Hannah Jane Sancho. Walang nakikitang paglabag si Palace Press Officer Claire Castro sa pagpapahuli at pagpapasukok kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Ito'y kasunod ng payag ng dating Pangulo na hindi siya dadalo sa confirmation of charges sa International Criminal Court at iginiit na wala umanong jurisdiksyon ang tribunal sa kanyang bilang isang Pilipino. Pero ayon sa Malacanang, malinaw na naaayon sa batas ang hakbang ng pamahalaan. Ang pagpapadala po sa dating Pangulong Duterte sa ICC or sa The Hague ay ayon po sa batas. RA 9851, maliwanag ang sinasabi sa Section 17 na kapag ang isang kaso o isang complaint ay dinidinig na sa isang state o international tribunal or court, maaari pong i-dispense with na ng gobyernong ito ang anumang pag-iimbestiga at hayaang magpatuloy ang pag-iimbestiga sa nasabing state or international tribunal. At yun po ang ginampanan at yun ang naging paraan ng gobyernong ito para po makamtan ang sinasabi nating hustisya ng mga nag-complain or kahit po ang akusado. Dinipensahan din ng palasyo ang paggamit ng pondo ng bayan kung ito man ay ginamit sa pagpapalipad ng private jet patungong The Hague. Kung taxpayer po ang ginamit ito lang po ay naaayon sa batas dahil gumaganap lang po ang gobyernong ito sa kanyang katungkulan, maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol, pagpapatupad ng batas na RA 9851, meron din pong residual obligation ang administrasyon na ito upang ipatupad ang dating napagkasunduan na nung tayo pa ay miyembro ng ICC o ng Rome Statute. Tumanggi naman ang Malacanang na magbigay ng eksaktong halaga ng ginastos dahil wala pa umano silang kumpletong datos. Matatandaan noong April 15, 2024 sa ika-50 anibersaryo ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC dahil may gumagana namang hudikatura at kapulisan sa bansa. What is the rule about the ICC? When do they adopt jurisdiction? They adopt jurisdiction in a country, or they have jurisdiction in a country when no judicial system is working, is functioning, no police no police force is functioning. In other words, that probably there is war, and none of these issues about war crimes and all of these are being attended to simply because the administration, especially in the judiciary, especially in law enforcement, are not functioning. That is the reason why we are saying we are well within the rules. It is their rule. It is the rule of ICC that they come in when there is no judiciary. They come in when there is no police force. We have a judiciary. The Chief Justice, the former Chief Justice, sitting right here. He will explain to you how healthy and robust and active the judiciary is. The police force, I think, the same thing. So that is the reason. It is not. We are well within. We are well within international law when we take the position of not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Ngunit bakit nagbago ang posisyon ng administrasyon? Sa aking pagkakaalam at aking intindi sa sinabi ng Pangulo sa mga previous statements niya, hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Maliban lang kung mayroong ibang legal options or rather legal study on this. Yun ang aking huling natandaan. So ngayon, kung meron ngang batas, sinabi natin pinapairal na RA 9851 at yung ating obligasyon sa Interpol, hindi man natin kinikilala na may jurisdiction ay ICC ngayon, sa ngayon. Pero ang ICC ay nagkaroon ng jurisdiction sa mga aksyon na naganap nung tayo pa ay miyembro.
At hindi po natin pwedeng iwasan yon dahil meron pong residual obligation ang administrasyon na ito. Sa parehong forum noong 2024, tahasang sinabi rin ni Pangulong Marcos na hindi niya isusuko si dating Pangulong Duterte sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC. One follow-up, sir. So if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand him over if the ICC We don't issues- recognize the warrant that they will send to us. So that's a no. That's a no. Thank you, sir. Ngunit noong March 12, 2025, isinuko ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte sa ICC. Nakatakda ang confirmation of charges mula February 23 hanggang 27 ngayong taon. Sa isang liham, muling iginit ni Duterte na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC at hindi siya dadalo sa pagdinig. Sa gitna ng magkakaibang pahayag noon at ngayon, nanindigan ng Malacanang, ang hakbang ng pamahalaan ay naaayon sa batas at bahagi ng international obligation ng bansa. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.